Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw. Siya po ay isang Executive Director ng Pro-Life Philippines Foundation. At ang isa lang na naalarma ako sa kanyang sinabi, huwag nating hintayin na maging kagaya tayo sa Japan. Kasi sa Japan po, pawala na ang bata, puro matatanda na. Ano ang ibig sabihin nito? Paubos na po yung mga kabataan na magre-reproduce ng panibagong henerasyon. Siya ang magpapaliwanag again. Let's welcome Dr. Rosalito Windaville. Yes, doctor by profession. Yung patungkol po dun sa sinasabi niyo na Yes. naging fake ng Japan, magandang ma-discuss yan next week, Yes, Sister sir. Judy, Sige po. para makasama natin yung mga doktor natin tsaka yung mga abogado hinggil dito. Dahil ako po isa sa mga convener ng Koalisyon Katoliko-Kristiyano. Kami po ay naninindigan na yung naging tayo ng palasyo hinggil sa pagtatatag ng isang revolutionary government ay hindi karapat-dapat. Pero after that disastrous, no, or monumental disaster that happened yesterday, the attempt to create a semblance na mayroong popular support yung pagtatatag ng isang revolutionary government, ang nais nating sabihin dito ay meron pa rin naman pagkakataon na maitatag itong sinasabing revolutionary government. Dalawang bagay. No? These are not really original, no? Sa aking, yung aking sasabihin. Ito'y na-enunciate na in several other fora at even sa mga columns. No? Kung ninanais ni Ginoong Duterte na magkaroon ng tunay na pagbabago, katulad ng yung sinasabi nila doon sa revolutionary government na nais nilang itatag, well, unang-una na, no, isang malaking question dito yung mga nagtutulak nitong Revo government na ito, ang sinasabi ay wawasakin, no? Yung oligarkiya, yung oligarchy. Subalit kung titignan nyo naman kung sino yung nakapaligid kay Ginoong Duterte ngayon, yan ang mga number 1 oligarchs ng bansa. Diba? Oo. Even yung mga dating naging presidente ng Pilipinas, no? Yung alam natin mga plunderers, no? Sila yung nakapaligid sa kanya. So, anong oligarkiya ang nais nilang wasakin? Oo. But more than that, ito yung aming proposal. Okay. If Duterte wants a revolutionary government, he can do it in via two ways. No? Resign now, ask Robredo to resign also, and call for a stop election on a single issue. An election on a single issue. That is the establishment of a revolutionary government with federalism as an adjunct. Yes, no? Kung gusto niya talaga, no? Kasi nung tumakbo po siya, noong 2016, bagaman nabanggit niya yung konsepto ng revolutionary government, wala naman nakakaintindi sa masa. No? Diba? Katulad din ng sinasabi nilang federalismo, wala namang nakakaintindi. No? Iilan lang naman ang nag-aaral ng sa bagay na yan. So, nung tumakbo si Duterte, tatlong bagay lang naman ang kanyang talagang tinindigan, ano? Yung war against drugs, no? Yung corruption at criminality. Yun lang naman ang nagustuhan ng taong bayan sa kanya. Diba? Yun lang naman. Wala namang iba. Huwag na natin magsinungaling pa tayo sa ating mga sarili. Yun lang talaga ang in-entertain ng mga taong bayan kung bakit siya binigyan ng mandato. Okay? So kung gusto niya talaga ng nganawakang pagbabago, magpatawag siya ng isang snap election, mag-resign siya, mag-resign din si Robredo, at tumakbo siyang muli. Yun, sa ganung plataforma. Para malinaw sa lahat ng mamamayan kung ano yung nais nating mangyari. At of course, kung magkakaroon ng ganyan election, let the others, no, na may better ideas to run this country, to run also.
Ay, yung nangyari kasi noong 2016, marami po itong merong magagandang ideya. Disqualify. No? At yung pong mga disqualified dapat, hinayaang tumakbo. Alam naman natin, katulad din ni Duterte, dapat yung disqualified. Pero hinayaan siya tumakbo. Up to this time, mga kapatid, yung issue ng disqualification kay Ginoong Duterte ay hindi naman na-resolve ng COMELEC. Hindi sila nag-rule dyan. At yung estado ni Ginang Grace Paul Manzales, hindi rin naman categorical ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil dun sa kaniyang status kung siya ay isang natural born Filipino citizen. Open po lahat yan, hangin. No? Okay. So, hayaan natin na magkaroon ng mas maayos na halalan sa susunod. No? Kung magkakaroon ng slum election. Ikalawa, yung isang proposal, kung gusto niya talaga yan, no? Kung gusto niya talaga yan, i-broaden niya yung koalisyon. I-broaden niya yung koalisyon ng mga puwersa na maaring tumulong sa kanyang pamamahala. Hindi yung nandoon lang na isang faksyon, no? Isang grupo lang, no? Yung sinasabi nating nanggaling doon sa CPP, NDF. No? I-draw niya lahat ng uri ng mga political parties, ng iba't ibang political persuasions, pagsama-samahin. At humingi siya ng tulong. Tanggalin niyo ako sa posisyon at tayo magsama-samang muli. That is the only way by which you can have that revolutionary government. I-broaden mo yung koalisyon, sabihin mo na tanggalin niyo ako, tapos magsama-sama tayo sa bumuo tayo ng isang National Council, ng isang National Transformation Council to run this government. Yan po yung dalawang proposal, no? Snap election or broaden the coalition and create that revolutionary situation that you are being removed from office. And therefore, ask the rest to help you run the government as only one of those who will be running it. Yan lang po yung aking yun po ang aming pinag-uusapan doon sa aming grupo, doon sa koalisyon ng Katoliko-Kristiyano, para sabihin sa kanya. Hindi po ito mabago, matagal na po namin sinasabi, subalit hindi naman pinapakinggan. Yung revolutionary government na katulad ng isinulat nila dito na nais nilang ibigay na kapangyarihan kay Ginoong Duterte, no? Kung magkakaroon ng revolutionary government, ipagpaumanin niyo po, lahat po ito ay, kumbaga bunga ng kamangmangan. Bunga ng kamangmangan, ang lahat na nakasulat dito. Hindi mo kailangan na magbago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang revolutionary government. Maaari ka magbago ng konstitusyon sa isang konstitusyonal na pamamaraan. Okay? Puksain daw ang korupsyon at sa gobyerno at sa pribadong sektor. Kailangan mo ba wasakin ang lahat ng institusyon para magawa mo ito? No? No? Yung Internal Security Act, lahat tayo dito sabit. Kapag ka napagtripang ka, you can be picked up. I-detain ka, wala kang kaso, indefinite detention. Yan yung nasa Internal Security Act. Yan po yung ginagawa sa Malaysia, sa Singapore, sa ibang bansa, no? Sa Indonesia. No? Gusto ba natin yun? Kailangan ba ng revo government para patigilin mo yung mga tao sa pagkikriticize sa'yo? O dapat ginagawa ni Ginoong Duterte ay pinapakinggan niya itong mga kritisismo na ito. No? At hindi niya binibira. No? Na parang wala tayong karapatan na magsalita. No? Kailangan mo ba ng revolutionary government para tanggalin yung mga sindikato na illegal na droga? Hindi naman. Di ba? At of course, ito yung isang bunga na isang kamangmangan talaga. Yung pagpito na nais nila ibigay na kapangyarihan kay Duterte. Buksan ang ekonomiya sa lahat ng gustong tumulong paunlarin ang ating bansa.
Kayo na po siguro mag-isip, no? Kung tama ito. Ang talagang matagal na itong nakikipaglaban, ito yung sinasabing buhay na bayani, na ang laging iniisip ay kapakanan ng taong bayan. Pakinggan mo natin ang UFCC President and Founder, Mr. RJ. Kahit nung ba kayo ng kuryente? Sobrang mahal! Sobrang mahal! Dati 3.5 Kahit na pa kayo ng Maynila at Manila Water nyo? Sobrang mahal! Under puro oligarchs. Alam nyo po, ilang tulog na lang at magpapasko na. Pero mukhang hindi ho Pasko ang parating sa sambayan ng Pilipino. Ang parating po ay isang monster o isang halimaw. Ano po yung halimaw na binabanggit natin? Ito po yung bagong itinutulak na monster bill o monster train bill ng gobyernong ito sa pamumuno po ng Department of Finance ni Secretary Dominguez, kasama po yung kanyang mga masasabi nating mga kasapakat sa Kongreso at Senado, tulad po ni Senator Sani Angara. At ang paparating na dilubyo, ang paparating na halimaw, ang paparating na sasagasa sa dati ng hirap na sambayan ng Pilipino ay ang mga bagong taxes na ito. Totoo po, mayroong mga ilang mga positive side o sabihin na natin may mga ilang magagandang panukala riyan, tulad ng pagtatanggal po ng doon sa 7 milyong manggagawang Pilipino ng income tax. Pero 7 milyon lang ho yun eh. 106 million po tayo ngayon. Mas marami pong walang hanap buhay. Mahal na Pangulo, sobra na po. Ito ba yung ipinapangako nating pagbabago? Ito ba yung sinasabi nating revolusyon, Duterte? Ang sitwasyon po natin ngayon, ang tunay na problema ng taong bayan ay makikita sa taas ng bilihin, kuryente, tubig, pasahe sa MRT at iba pa. Yan po yung mga pangunahing dapat na i-address ng gobyernong ito. Hindi po kinakailangan ng constitutional change para ma-address ang mga problemang ito. Ang kailangan lang po ay yung mga regulators ay pagsisipain niya at pagpapalitan po ang mga economic managers nito na tunay na kumakatawan sa boses ng taong bayan, hindi po sa boses ng iilan. Kaya po ang United Filipino Consumers and Commuters ay nakikisa po, hindi lamang po sa mga mapagpalayang pwersa, kundi sa mga revolusyonaryong pwersa, para isulong ang tunay na revolusyon. Anong klaseng revolusyon yan? Ito po yung economic revolution na kailangan natin. Hindi po yung revolusyon ng mga politiko ng isang pangkat lamang para pagsilbihan yung mga crony, yung mga oligarko, ang International Monetary Fund. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, tulad na inihain po ni Gatpuno Andres Bonifacio kahapon ay kanyang kaarawan, 154, na taon, ibinuwis niya kanyang buhay, hindi lang para sa kanyang pamilya o sa kanyang sarili, para sa mga susunod na saling-lahi. Kaya ang issue na ito ay dapat po nating bantayan. Kaya po, ang UFCC po ay magkocontact po kami ng mga tinatawag nating pagpapapirma sa taong bayan. Dahil sa mga oras na ito, meron pong tinatawag na BICAM, ang Senado at Kongreso, at yung mga ilang executives ng palasyo, sneaky. Ano ibig sabihin ng sneaky? Patagong mga nag-uusap para ngayong Disyembre nito ay pirmahan na po itong train bill na ito, itong Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Kaya ang tawag namin dito ay halimaw. Monster bill po ito. Dapat natin itong tutulan. Yan po ang tunay na dapat natindigan ng lahat ng mga Pilipino kung tunay kayo nagmamahal sa inyong mga anak, sa inyong mga sanggol, sa inyong mga asawa, sa buong mga Pilipino. Ito po ay laban natin lahat. Magandang umaga, mabuhay po ang balitaan, EJ, mabuhay ka. Ituloy mo ang isinusulang ng iyong dakilang ama para sa tunay na pagbabago ng ating lipunan. Maraming salamat po. Madali lang, Magandang may umaga. reaction si Sir RJ. Pero Sir RJ, may tatanong lang ako. Dahil sa sobrang mahal ng Meralco ngayon sa kuryente, kung pwede ba natin buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi sabi nila yun daw yung low cost.
Lahat po ng makakatulong sa direksyon ng pambansang industrialisasyon at pakinabang ng ekonomiya ng bayan, gamitin po natin. Ano po? Basta ito ay hindi ho tataliwas doon sa mga issue ng kalikasan, etc. Okay po yan. Actually, pagka nakikita ko lang sa salita si RJ, naaalala ko yung kabataan na sinasatay ko eh. Yung mga panahon na nasa McDonald's siya nakatayo sa mga Ganun portera, din, ganyan na ganun ganyan din. talaga. Oo. Anyway, Tol, sundan natin yung sinabi Yes. ni Mr. RJ, Mr. Sammy Malunes, President ng isang labor leader, no? Okay. Oo. Oo. Ang alam ko ng Kilusang Mayuno at Release Network, subatit nagsasama-sama po tayo sa isang layunin. Una, halos lahat naman ay kritiko na ni Ginoong Duterte dahil dapat naman talaga siya i-critic sa mga ginagawa niya na salungat doon sa kanyang pangako nung siya ay tumakbo o kumandidato sa pagiging Pangulo. Sa punto de vista ng mga manggagawa, ang isa sa nagustuhan namin sa kanyang pagiging Pangulo na binali naman kaagad ni Diokno na kumakandidato siya din sa panahon ito. Kaya iba yung sinasabi niya. Pero Pangulo na siya ngayon, iba na po ang sasabihin niya. Ano po yun? Ang sabi niya, pag siya naging Pangulo, buburahin niya ang kontraktualisasyon sa mga manggagawang Pilipino. Pero anong ginawa niya? Kabaligtaran. Pangalawa, ang sabi niya, kapag siya naging Pangulo, ay dapat pantay-pantay na ang sahod sa buong kapuluan. Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil number one naman po talagang critics kami dyan dahil magkakaiba ang sinasahod sa Metro Manila at pagdating mo dyan sa may Cainta, Montalban, Mikawayan, eh iba na rin po ang sahod. Samantalang ang kinakain ng taga sa lugar na yan at yung taga sa loob ng Metro Manila ay isa po lamang. So natuwa po tayo. Pero ano po yung nangyari? Kabaligtaran ang lahat ng sinasabi niya. At ang nagdepensa pa niyan, yung kanyang mga economic managers, itong si Raulong, si Diokno, si Pernia, at si Dominguez, yung mga finance manager niya. So, sa punto de vista ng Kilusang Mayuno at Release Network, sa usapin naman ng sa serbisyo, ang train natin na dati ng pupugak-pugak, ay ngayon yung MRT rate na ang tawag na ngayon, LRT rate na ang tawag sa LRT. So, anong nalutas na problema ng Pangulo? Ano nagawa niya sa kabutihan sa masang anak pawis, sa masang magsasaka, manggagawa, kahit sa usapin ng lupa? Anong nangyari kay Kapaeng bilang mga kaalyado namin sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas? Siniba, hindi siya na-confirm. Ibig lang sabihin niyan, taliwas ang ginagawa ng Pangulong Duterte sa kanyang mga pangako sa bayan. Ngayon, ano nakikita nating tutunguhin ito? Tama na po yung binanggit kanina ni Professor Araw, ni Caper Pasyon, na ang Presidente ng Republika ng Pilipinas ay walang tinutungo kundi isang diktador na gobyerno. Kumbaga sa akin, sa punto de vista namin bilang manggawa, sa lahat ng pangalalan, mula nung bumagsak ang diktadoryang Marcos hanggang sa kasalukuyan, nagre-rigo doon ang kampo ng kadiliman sa loob ng palasyo ng Malacanang. Ibig sabihin, nagpapalit-palitan ang Diablo at Lucifer sa pamumuno sa ating bayan. So kung paano natin labanan yan, napakahalaga yung pagsama-sama natin. Napakahalaga yung ating mga damdamin, yung ating mga edukay, yung ating ninanais sa pagbabago sa ating bayan, ay pagbigkisin natin sa isang malakas na poses at malakas na dumadagundong sa kalsada upang ihilingin ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Maraming salamat po. Nagkataon po na pare-pareho ang advokasya ng mga naimbitahan po namin ni EJ. Kasi wala ko kami usapan ni EJ, nagkataon lang talaga. Itong gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang Dr. Eric San Juan sa Balitaan sa Hotel Rembrandt ay ginagawa po natin para sa lahat. Wala po tayong kampi-kampi dito. Ang gusto lang po namin ay mapakinggan ang bawat panig ng mga gusto magpahayag para sa ating bansa. Yun lang po. Ang isa pa nating tagapagtanggol, nandyan si Mr. L. Landayan. Si Ed Landayan, ako ang
alam po ninyo, itong revolutionary government, sa salita ng magsasaka, para madali nating maunawaan at matakot ka. Yung kasing ano po, bago lumaki, bago tumapang, bago bumangin, naguhunos muna. Papalit ng itsura, nagpapalit ng anyo. Ang matakot ka kung ang direksyon ng revolutionary government ay matutulad sa ahas. Masakit ang kainatan. Ako yun lang ang babala ko. Ngayon, dito naman sa usapin ng trade, alam naman ninyo, ang hindi nakita rito, yung taxes tungkol dun sa gasolina, sa farm production kasi, ngayon, malaking bahagi at ang kabukiran natin ay minimechanized. Actually, ang nadi-displace natin mga agricultural workers ngayon is around 1 million. Sa ayon sa datos ng Department of Labor, pagkat ito naman daw ay may lumalaking employment sa manufacturing sector natin, mayroong 1 million almost na displacement dito sa quarter na ito. Saan nanggaling yun? Karamihan nun ay nanggaling dito sa kabukiran na ginamitan ng makinarya pag-aaning, ginagamitan ng makinarya ang pagtatanim. Ang masama niyan, gamitan ng drone yan, pati pag-spray, wala nang trabaho ang mga magagawang bukid. At dahil diyan naman sa paggamit on the other side, sabi nila bumilis ang production. Pero ang pag-aaral namin, baliktad eh. Kasabay na bumilis ang production, yung konsentrasyon ng naipon sa production, sa bukid. Before kasi, doon sa matandang paraan ng pag-aani natin, it takes 1 or 2 weeks bago makarating sa bodega yan. Ngayon, sa sistema ngayon, inani mo ngayon bukas nasa bodega yan. Sa makatwid, ang control ng supply, pangunahin sa bigas, ng mga malalaking traders ay napakalaki. Sapagkat palakihan ng puhunan niya. Ngayon, dito sa price increase ng bigas, ang hindi natin nakita, isa sa Thailand kung bakit hindi competitive ang tayo pag pumapasok yung export, isa sa Thailand, yung ipinapatong pagkayari ng harvest. Milling, drying, trading cost, umaabot ng halos 9 to 12 pesos per kilo yun. Imagine, magdadagdag ka ngayon. Karamihan yan ay nakukuha, hindi naman sa actual na production. Karamihan yan ay nakukuha after harvest. At ang malaking epekto nito ngayon, sa halaga ng paninda, ang malaking epekto niyan, karamihan ng huling bahagi na nakapatong, sinasabi kong 9 to 12, karamihan yan fuel-related yan. Patungan mo ng 6 na piso ang 1 litro. Imagine ang inflation. Basic na pagkain natin yan. Susunod, ang pangisdaan. Alin ba ang bangka pangisda sa Pilipinas ang di sagwang pa? Puro gasolina yan. Wala sinasabi ron na exempted kayo. Ngayon, ang Pilipinas ngayon, yung mga fishing grounds natin na dati magaganda, dahil dun sa pagpasok natin dun sa Treaty of Amity and Navigation way back nung panahon ni Marcelo, nasaid ang maraming pangisdaan natin. Kaya karamihan ngayon ng mga pangisdaan natin, kailangan lumaod ka. Mahigit kalahati ng consumption ng bawat isang bangkang mangingisda ngayon. Fuel. Imagine ngayon magtataas ka ng taxes dyan. Sa halip na may nabibili pa tayo 140 ang galunggong, 160 na yan. Kaya lahat na yan, inflationary yan. Pagkatapos, ang mabigat na bahagi nito, totoo yun, aminado kami. Mayroong biyaya dito sa 7 milyon. Pero maliit na sektor ng economy natin yun. Ang malaking sektor na economy natin, yung service sector, puro fuel-dependent economy yan. Susunod na bahagi, yung farming sector natin, yung dalawa na yung huli nga ang industry and manufacturing. Lahat na yan nakaasa rito. Kaya, imagine ang magiging magti-trigger ng malaking problema ang pangkabuhayan niyan. Dahil biglang-bigla, hindi ka magdadagdag ng income, magdadagdag ka ng gastos sapagkat magdadagdag ka ng buwis. Sa fuel pa naman. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot.